Hi guys, balikan natin tong si Peso Ready. Matagal na to, and I used to love this app dahil yun nga, buo siyang natatanggap. And back then, nung sumikat siya, 15% per month lang siya. Wala na siyang ibang dinadagdag at hindi po siya 7 days. Although there's an option na 7 days siya, pero at least may 30 days. And then, bigla na lang siya guys na may dinagdag yung loan guarantee tsaka electronic doctor. So, bali dumoble yung interest niya. Pero, may mga changes ako na-notice sa loan app na to at gusto ko siyang pag-usapan dahil April 1 na guys, may bagong interest rate cap na pinapatupad si SEC. And nagulat ako kasi from 15% na service charge, binaba niya to 12%. And buo pa rin siyang natatanggap. Kaya natin siyang pag-usapan dahil yun nga, SEC registered siya guys. So how compliant is this loan app? Okay na ba to now that there's new rules in place? So usapan natin tong si Peso Ready So keep watching. Hello guys, this is Ate Red. At dito pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga online loan platforms. And of course, gusto natin na palagi nating binabantayan itong mga legit. Yung mga SEC registered dahil syempre, hindi naman tayo pinanganak na mayaman. And from time to time, kailangan po natin na mauutangan in times of need. At mas convenient na doon tayo sa online loan platforms dahil ang hirap po humiram sa mga kamag-anak guys. So, meron tong nag-i-exist na si Peso Ready na registered siya. At yung nagustuhan ko nito dati is buo siyang natatanggap. Tiisin mo na lang yung kakulitan niya 5 days before your due date. Because total 15% was fine at that time. Pero yun nga, bigla siya naging maarte, nagkaroon siya ng dalawang payment plan. If you want to receive the loan kaagad, then kailangan mo bayaran yung mga additional charges niya. Pero kung willing to wait ka naman ng 7 days, kasi sinubukan ko talaga kasi kala ko eme-eme lang. Para lang matanggal yung mga additional charges niya. Nag-wait talaga ako ng 7 days. Now, I was feeling hopeful dahil with the new interest rates, kala ko magtitino to. Kala ko tatanggalin niya yung mga fees and charges niya. Kaya napasilip ako guys. Oh, by the way, itong si Peso Ready na platform na to yung Violet na most of you think na kapatid to ni OLP dahil parehas yung structure nila. But I think it's different. Yung loan na to has its own registration with SEC at reporting din siya sa CIC. Kaya dapat natin alagaan yung mga records natin sa loan app na to. Whether we like this app or not. Available lang po sa Google Play Store. Kaya dito ko lang siya na-access sa isa kong phone or you can also access your account via the website. Yung kaagad kong napansin, nung binalikan ko siya, kasi matagal na akong hindi umutang sa loan app na to, ngayon up to 80,000 pesos na kung repeat borrower ka. Pero I can just imagine yung taas ng babayaran mo kung sakaling mag-dive ka dito sa loan app na to. Anyway, so kung first time mo, you can expect an amount na pwede niyang i-approve between 1,000 and 8,000. So, kahit na sabihin mong nag-a-apply ka ng 8,000, but depende kay system, you may be approved for 1,000 at hindi po siya buong natatanggap kung first time mo kasi kakatas po siya ng parang transfer fee na yun ng 45 pesos. Pero yung mga succeeding loans mo, buo. Dahil. Sisingit ko naman pala na if you're interested, dahil alam nyo, may ibang mga loan apps na hindi na nag-a-approve kapag medyo luma na yung Android phone models nyo. And that is why nag-upgrade ako sa ganito, which mabibili siya on installment sa Shopee. Lagay ko na yung link. This video is not sponsored nga pala. And I'm supposed to film a video for a loan app that's really legit and compliant than this Peso Ready na to. But gusto ko kasi mag-effort sa mga loan apps yung talagang SEC compliant. Unfortunately, nagpa-facial ako guys, nagpa-microneedle ako at may mga pa yung face ko. Kaya sabi ko si Peso Ready lang naman pala. Dahil i-criticize ko siya sa video na to. Okay, so the good thing about this is that buo po siyang natatanggap kapag succeeding loans mo na. And that's it. Yung ayaw ko dito dahil sa mga dinadagdag niya. Ngayon, I was feeling hopeful na akala ko tinanggal niya na to, ano? Pero, kaya yun, napasilip ako sa app. At dahil matagal-tagal na akong hindi umutang dito guys, yung loan app na to yung offer sa akin is 4,000 pesos. May choice ako between 7, 14, 21, and 30 days. So, it's good because it's not 7 days. And kung gusto kong ma-receive ko siya kaagad sa aking GCash, I need to include sa pag-apply ng loan yung electronic doctor and yung loan guarantee. Because makikita mo talaga na buo siya matatanggap. So, 4,000, say for example, 4,000. And hindi po siya auto-pay kasi di ba magla-login ka at kailangan pong reviewin at mag-a-agree ka dun sa loan terms and agreement niya bago mo talagang ma-take yung loan. So, hindi po auto-submit yung loan app na to. Hindi ako naniniwala sa auto-submit sa loan app na to. Anyway, so yun nakita ko, hala, ngayon 12% na. O, edi wow!
Pero yung loan app na to guys, nakahanap po ng gray area at loophole. Nakuhuli pero hindi kulong. Mautak siya. Dapat chat to ni SEC. Nakahanap ng lusot yung loan app na to. So, andun pa rin yung kanyang 2 payment plans. If you want to receive the loan now, then you'll have to pay for the loan guarantee and the electronic doctor na mas mahal pa kaysa service charge. So, para na nagbaba siya ng 15, ginawa niyang 12, dahil nakakalusot pa rin siya sa additional charges. Kasi, I think it's tinitake advantage na yung fact na most of us need these loans ASAP. Like, nagmamadali tayo. Okay? Because, otherwise, maghihintay tayo ng 7 days para matanggal yung, what's the point, diba? So, kung tatanggalin mo naman, say for example, you're willing to wait 7 days, bababaan niya yung pwede mong i-loan. So, in my case, 4,000, ginawa niya lang 1,000 kung doon ako sa magwe-wait ako ng 7 days. Meaning, tatanggalin ko yung mga nonsense na electronic doctor saka loan guarantee na yan. Which para sa akin, napakawalang silbi. So, nakahanap siya ng lusot. So, yes, okay sana kasi 1,000 buo siyang matatanggap pero maghihintay ako ng 7 days. At alam ko talaga maghihintay ka ng 7 days dito ha. 7 days and bago niya ma-disburse, at least, saka magpapatak yung 30 days to pay niya pag na-receive mo na yung pera. So, 1,000 na lang if willing to wait ka. Disburse 7 days later. And 12%, okay, fine. But that para na instant loan app to kung maghihintay ka ng 7 days, di ba? So, nagtitake advantage yung loan na to. Understand why I'm saying nakahanap ng lusot yung lecheng loan app na to? Kasi ito based on the memorandum, sabi ni SEC this covers non-collateral loans. Kasama dito yung mga OLA dahil non-collateral po sila. This covers online loans na 10,000 pesos pababa, not more than 4 months yung loan tenor. Yung bagong rate cap on interest is dapat nominal interest is 6%. And yung effective interest rate should be 12% total. Kapag effective interest rate, kasama nito yung sinasabi niyang nominal interest rate plus whatever fees na gusto niyang idagdag on top of the nominal interest rate. Pwede nilang sabihin na 0% nominal interest sila at sabihin nilang service charge, pero dapat hindi po lalagpas ng 12% yan. Kaya itong si Peso Ready na to ginamit yung service charge para kunyari 0 interest siya. Nakahanap siya ng lusot because as per SEC, yung other fees and charges shall refer to additional fees imposed on top of the nominal interest rate. Examples of these are processing fees, service fees, notarial fees, origination fees, transfer charges, documentary stamp tax, disbursement fees, among others. Dito siya nakahanap ng lusot. Kaya siguro tinatawag niyang electronic doctor tsaka loan guarantee tong lecheng additional charges na to. Na para sa akin, these are additional charges na dapat, tama po dapat ito sa effective interest rate. So, nakahanap siya ng lusot, mga guys. And SEC should have included electronic doctor and mga anek-anek na to when they defined other fees. Dahil other fees din to. Si Kasyalo nga, compliant. Kasyalo nagdadagdag ng insurance, pero pasok sa cap. Bakit ito? So, nakahanap siya ng lusot, mga guys. And these apps, yung mga ganitong klaseng apps, do not deserve patronage. Dapat yung mga ganitong mga loan apps, iniiwasan to para magtino. Kasi tinatake advantage nila yung situation natin mga Pinoy na kailangan natin ng pangtawid. And when you say pangtawid, magpipet sa di peligro. Para anong silbi na maghihintay ka ng 7 days kung kailangan mo ng funding now? And kung kailangan mo ng funding now, lulunukin mo yung additional charges na yon. So, para sa akin, no-go pa rin nung si Peso Ready. Kahit nasabihin man niya na yung service charge niya, binaba niya pang 15% to 12%. Hindi po nakakatuwa na makapag-loan dito sa kay Peso Ready. Oo, buo siyang natatanggap. Hindi siya 7 days, pero mapagsamantala siya. At least that's in my own opinion. Kasi guys, pinag-uusapan natin yung mga loan apps na to kasi we need to be responsible borrowers. Dahil yung mga ganito can affect our future loan applications. Lalo't lalo na this Peso Ready app na to is registered po sa SEC. So, dapat pinag-iisipan talaga kung utang tayo dito
Now, I would avoid this app. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag kayong umutang, especially if kailangan nyo ng funding. But bago kayo mapadpad sa mga loan apps na like Peso Ready, puntahan nyo muna yung mga loan apps na yung talagang compliant, yung siniseryoso talaga nila yung mga patakaran ni SEC. And these loan apps, andito po sa list na to, Legit Loan Apps by Ate Red. So, ganun dapat yung isang OLA. Yung talagang sumusunod sa SEC. Huwag yung pilosopo, huwag yung nagrarason, huwag yung naghahanap ng palusot, at huwag yung mga ganitong mapagsamantala. So, I would avoid Peso Ready if may choice. Hindi tama yung ginagawa nila, pero nasa inyo yan ha. I'm just laying out the facts and hoping you would understand why I feel this way. So that's it for today's video. See you on my next vlog. Bye-bye.